grace of God has reached for me and pulled me from a raging sea, and I am safe on this solid ground. The Lord is my salvation. I will not fear when darkness falls. His strength will help me scale these walls. I'll see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation. Is hidden in the Lord. He flowers each promise of His word. When winter fades, I know spring will come. The Lord is my salvation. In times of waiting, times of need, when I know lost, when I am weak, I know His grace will renew these days. The Lord is my salvation. He will not leave me in the grave, but I will rise. He will call me home. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful. Amen. Tayo po'y pasamandaling tumayo para po sa ating confession of faith.
Atin pong basahin ng sabay-sabay po yung ating pong confession of faith po. Atin pong ideklara ang katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ng sabay-sabay. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of a Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons: God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, makibukas po tayo sa ating pong teksto, sa ating pong pagpapatuloy sa ating pong series sa aklat po ni Juan. Turn your Bible dito po sa Book of John, chapter 6. Sa unang parte po ng John chapter 6, verse 1 hanggang 15. John chapter 6, verse 1 to 15, at basahin po natin ito ng sagutan. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, at sa last verse po sa verse 15 ay sabay-sabay po tayo. Reading responsibly, John chapter 6, verse 1. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is, the Sea of Tiberias. A large crowd followed him because they saw the sign which he is performing on those who were sick. Then Jesus went up on the hillside and sat down with his disciples. Now the Passover, the feast of the disciples, the Jews. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for those people to eat?" This he made, saying to test him, for himself knew what he was intended to do. Verse 7, Philip answered him, 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. Paul answered Simon Peter's brother, said to him, Here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? Jesus said, have the people sit down. So there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. Verse 11, Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they were filled, he said to his disciples, gather up the leftover fragments so that nothing will be lost. Verse 13, so they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Therefore, when the people saw the sign which he had performed, they said, this is truly the prophet who is coming. Altogether, Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again into the hills by himself. Tayo po yung manalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkakabasa ng ipong banal salita. Patuloy ng atong pagpalain at maging ganap nga ito, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Muli, sa inyo pinagkakatiwalaan lahat natin ito at patuloy mo kaming gabayan sa aming pagninilay-nilay ng salitang ito. Ito ang panalangin in Jesus' name. Amen. Okay, makaupo na po ang bawat isa. Dito po tayo sa John chapter 6. No? Sa mga hindi pa po nakakalam, tayo po ay naka-series po sa Book of John. At ngayon tignan po natin, ito po ay, pangit naman sabihin kong gasgas na kasi ito talaga lagi natin naririnig. No? Sa heading po ng ating po ng ipong mga Bible, ang heading po niya ay Jesus feeds the 5,000. Ito po yung pagpapakain sa libu-libong mga tao. Pero ito ay lagi nating naririnig. Pero every time na inaaral po natin, ito po yung mystery ng salita po ng ating Panginoon Diyos. Every time na inaaral po natin kanyang salita, ang daming mga insights na
lumalabas, ang daming mga, although isa lang po talaga mensahe ng salita po ng ating Panginoong Diyos. But ito po yung maraming application na tinatawag. Isa lang po talaga intended meaning ng Bible. But the application is so huge, so vast. At ito po, no, itong pagpapakain sa 5,000 na tinutukoy po dito, no, gasgas na, pero let's hukayin pa natin ano pa ba yung pwede nating makita dito po sa narrative po na ito. At sa akin pong pag-aaral, hindi lamang po talaga siya nakafocus dito sa pagpapakain sa 5,000, bagkus may mga passages po dito na hindi lang basta doon nakafocus doon sa miracle po na ito. At ito po yung pinamagatan po nating the testing of faith o yung pagsubok sa pananampalataya. Parang layo na, Pastor, layo naman yata yung title mo dun sa dun sa the feeding no, sa Jesus feeds the 5,000. No, tignan po natin at ang dami po talaga mga insights ang pwede po nating muko po dito sa pagpapakain po sa 5,000 po dito sa una pong talata sa chapter 6. Ngayon po, no, atin pong bigyan mo ng konting background. Sabi kasi dito sa verse 1, and after this, no? And sometime after this, ibig sabihin may mga nauna pang bagay bago dumating yung chapter 6. Yung chapter 5, nandiyan yung last week po yung ating pong context, natin pong mensahe patungkol po sa pagpapagaling po doon po sa anak ng isang official son. At sa chapter 5 po ay ganoon din po yung pagpapagaling doon po sa isang sa isang tao na halos ilang dekada nang may sakit. Yung pagpapagaling at ang pagpapagaling ni Jesus ay kinundinan ng mga ibang tao, na ibang mga Pariseo, na ibang mga pinuno ng iglesia, kasi siya po ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga. At dito din po binabanggit na that Jesus is equal to the Father. He is equal to God the Father, na mariin din kinukundina ng mga tao sa panahon po nila. At ito po ay kailang pinapabulaan na si Jesus ay equal sa Diyos Ama. No, pinapabulaan po yung ibang mga tao at pinapahayag po ng ating Panginoon Jesucristo that He is the Son of God and He is God. Period. No more, no less. Then, dumating po yung time po ito, no? Kaya after this, pagkatapos niyang magpagaling, pagkatapos niyang gumawa ng mga himala, kasi sabi ng ating Panginoon Jesucristo, and after this, Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee. Na sila po'y tumawid doon po sa kabilang pangpang. Para saan? Bakit kailangan nila pumunta doon sa kabilang pangpang? Diba sila ay nag-evangelize? Diba sila ay nangangaral? Diba sila ay si Jesus ay nagpapagaling? Kung titingnan po natin sa Mark chapter 6 din po, ang sabi din po doon, sabi ni Jesus, tayo po pumunta sa kabilang pangpang upang makapagpahinga. To take some rest kasi masyadong overwhelmed yung ministry. Sobrang overwhelmed itong ginagawa natin, kaya kailangan din natin magpahinga. Kaya pumunta tayo sa kabilang pangpang to take some rest. Kaya nga pumunta po sa isang solitary place upang magpahinga. Pero hindi po ganun nangyari. No? Sabi sa verse 2, and a large crowd was following him because they saw the signs that he was doing on the sick. Sa social media, sino rito ang maraming pina-follow? Tama ba? Ikaw yung pina-follow, tama. Sino sa social media na marami kayong pina-follow ng mga ano ba tawag sa kanila? Content creator? Ano pa ba tawag sa kanila? Bukod sa content creator. Mga vlogger, ayun, no? Exact. Yung mga vlogger, no?
Sino yung mga vlogger na inyong fina-follow? May mga pina-follow ba kayong mga vlogger? Si nanay, si Tete Lestay. Na parang nakaraan ay may tumuligsang babae. no, no, marami tayong mga sinusundang mga vlogger o mga personalities o mga sikat na mga tao kasi meron tayong nakikitang mga bagay sa kanila na sa tingin natin advantage natin na pwede nating magamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay o meron tayong makuha patungkol doon sa kailang mga content. May matutunan tayo. Yung iba ay pwedeng ma-monetize, magkaroon ng income. Pero bukod po doon, bakit natin sila fina-follow? O bakit natin sila sinusundan? O bakit tayo sumusunod sa kanila maliban po doon? May iba pa po kayong dahilan? Dahil lang taga-dahilan po natin kasi may natututunan tayo. Kapag ito informative or entertaining, natutuwa tayo kaya tayo ay nagsasubscribe sa kanila. But, no, sa teteles tayo ito, to spread the word of God. No? But, tayo naman po yung mga anak ng Diyos. Tayo naman yung mga Kristiyano. Why are you following Jesus? Bakit ka naman sumusunod kay Kristo? Bakit? No, bakit po tayo sumusunod? Bakit tayo nagsisimba ngayon, linggo? Bakit tayo sama-sama ngayon nananambahan? Anong purpose? Bakit tayo kailang gumising na maaga mag-ayos, mag-prepare? Kung pwede naman tayo magtrabaho sa labas, may extra income, pwede mag-mall, malamig sa labas. Bakit nandito tayo ngayon, nagsasama-sama, mainit, masikip? Why are you following Christ? Bakit tayo sumusunod kay Kristo? And in fact, sabi po dito sa verse 1 and verse 2, this is the following crowd. This is the following crowd. And a large crowd was following him. Sina Jesus at maging ang mga alagad ay pumunta sa kabilang pangpang upang magpahinga sa masyadong pagod nilang pangatawan sa pangangaral o pagbabahagi o pagtuturo ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Kaya andun po sila sa kabilang pangpang. But in a large crowd was following him because they saw the signs that he was doing on the sick. This is the following crowd. Bakit sila sumusunod kay Kristo? Bakit sila sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo? Samantalang itong grupo ng ating Panginoong Hesukristo, sila po ay sa kabilang pangpang upang magpahinga, mag-take ng vacation, mag-take rest. And suddenly, nagdagsahan itong mga tao patungo po sa kanilang lugar kung saan sila ay nagpapahinga. Kung ipipicture po natin, no, nasa kabilang pangpang po tayo, biglang makikita mo, ang dami mga taong biglang kung saan nila nagsusulputan, ano kaya experience mo, ano kaya maiisip mo? A large crowd was following him because they are curious. No? Curious po itong mga tao. Kasi all of the sudden, biglang dumating itong Kristong ito na nagpapagaling, gumagawa ng himala, gumagawa ng milagro na hindi naman nila naranasan sa talambuhay nila. They are curious. And curiosity without commitment. Hindi porke sila ay sumunod kay Kristo, sila ay may tinatawag na total commitment. Pumunta lang po sila roon, they followed Christ, they followed our Lord Jesus Christ because they are curious. Curiosity. Kaya nga, yung curiosity po ng bawat ng isang tao, pwede po itong maka-disgrasya. Ano sabi sa English? Curiosity kills the cat. Kasi sabi sa verse 1, and a large crowd was following him.
Ibig sabihin, ito ay mga sumusunod kay Kristo. Pero hindi sila mga disciples na tinatawag. Sila ay mga sumusunod lamang because they see signs and wonders. They see signs and wonders. Itong following crowd po nito, ito yung matatawag natin na they look after doon sa kailang nakita, doon sa kailang mga na-witness na ginawa ni Kristo. Yung pagpapagaling ng mga may sakit. Ano yung first miracle? No? Kasi ano po yun, lagi lumalabas sa exam po yan, no? Sa mga test. No? Yung water turns into wine. Then, sumunod pa ibang mga himala, milagro, at nakita po yan ng mga tao. At maging pagpapagaling po ng ating Panginoon Jesucristo, ito po isa pong himala. Sa atin kapag pumunta ka sa ospital, pag may sakit ka, ang daming nireseta sa iyo, ang daming tinuturok sa iyo, ang daming ano. Kaya pagkatapos mong magpagamot, no, may panibagong sakit na lalabas kapag galing kang hospital. No, kasi butas yung bulsa mo, no? Wala ka ng budget, ubos yung budget mo. But yung ginagawa po ni Jesucristo, ito po ay on the spot. Sila po ay on the spot po ito, Hindi po sila binibigyan ng reseta, hindi po sila binibigyan ng dextrose, hindi po sila kino-confine sa hospital. Kundi on the spot sila po ay gumagaling. No, kaya nga po, nagagalit sa kanila mga pinuno ng simbahan. Ito mga pinuno ng mga tagapagturo ng kautusan. Kasi nawawalan po sila ng kita. Nawawalan po sila ng mga tinatawag ng mga indulgences. The following crowd, they see signs and wonders. Kasi nakikita nila yung mga ginagawa ni Jesucristo, kaya sila ay sumunod upang makakita muli ng mga himala. Hindi sila sumunod kay Kristo upang sambahin, upang sumunod kay Jesucristo, kundi sila sumunod upang makakita muli ng mga himala. Spiritual versus physical na tinatawag. And the miracle is a sign of a deeper spiritual reality. At pinapakita rin po dito that Jesus is the true bread, not just a provider of physical food na tinatawag. No, kaya kasi nga, sila ay nakakita ng himala. Kaya yun ang gustong sila makita ngayon. To see is to believe. And they are blind followers. They are blind followers. No? Tingnan po ninyo, no? Sila ay nag-take ng effort, naglaan ng mga oras upang sumunod o sundan ng ating Panginoon Jesucristo. But yung kailang pagsunod po, ito po ay wala pong kabuluhan. Kasi sila po ay sumusunod ayon lamang sa pita po na kailang mga laman. Ano sabi ni Kristo doon sa mga remaining verses? Sumusunod lamang kayo. Sabi sa verse 26 sa chapter 6, Jesus answered, I tell you the truth. You are looking for me not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. No, hindi kayo sumusunod sa akin dahil gusto sumunod, kundi dahil kayo ay nabusog. Ang tawag po dyan ay mga Christian. Christian. Ang tawag dito, ang kanilang kanilang main purpose ay mabusog. Opo, sabi po ni Kristo po yan. Hindi po nagsabi po niyan. Because you saw miracle signs, but because you ate the loaves and had your fill. Dahil kapag sila'y pupunta doon sa mga tinatawag na evangelism explosion, sila ay nabubusog. Kasi may pagkain, maraming pagkain, sagan sa pagkain. Pero sabi ni Jesus, hindi diyan nakasalalay ang pagsunod. Hindi diyan nakasalalay yung pagsunod sa akin, hindi lang sa pagkain. Hindi sa pagkain na nagpe-perish, kundi doon sa pagkain na with eternal value na tinatawag. They're blind followers. Sumusunod sa isang bagay na hindi po nila alam.
Mahirap po yun. Ano mangyayari kapag ang sinusundan mo ay isang bulag? Bulag at ang sinusundan mo ay isang bulag. Wala pong mangyayari. Kapahamakan mangyayari po dyan. No, they are blind followers. Hindi dahil lamang sa nakakita sa himala o milagro, sila ay sumusunod. Ano ba yung tunay na tagasunod ni Kristo? Sabi po sa verse 3 to 4, Then Jesus went up on the hillside and sat down with his disciples. Kasi nalalapit na raw yung Passover. The Jewish Passover feast was near. And sat down with his disciples. The follower of Christ, surely a disciple is simply a follower of Christ. A disciple, disipulo. Kapag sabi nga disipulo ni Kristo, sabi ito, and sat down with his disciples. Ito yung mga taong nakikinig, sumusunod, tumutugon dito sa panawagan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasama na siyempre dyan yung nag-aaral. And sat down. Kapag naupo ang isang guro, ang kasunod na po niyan ay siya po ay magtuturo. Kapag nakita niyo po yun, na ang isang rabbi na naupo, bigla siya naupo, ibig sabihin nun ay ready na po siya magturo. And sat down with his disciples. Tinuturuan niya itong mga disipulo. Ito yung mga tagasunod ni Kristo. Ito yung tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. A disciple is simply a follower of Christ. Kaya kung tinatawag natin tayo mga disipulo ni Kristo, tayo po ay mga tagasunod din ni Kristo. A disciple is a follower. Handang makinig, handang mag-aral, at handang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi natin susundin o susunod sa ating Panginoong Hesukristo, hindi po tayo matatawag na tagasunod o follower. Kaya ang tanong ko kanina, sino yung mga social media influencer ang pina-follow natin? Kasi kapag pina-follow natin sila, di ba sinusunod natin yung kailang mga advices, lalo kapag ito ay patungkol sa health issue, di ba sinusunod natin, ginagawa natin. Ano po yun? Itemize po yun, step by step. But if we are a follower of our Lord Jesus Christ, we are a disciple. Tayo mga disipulo, tayo mga tagasunod ni Kristo. Ibig sabihin, tayo sumusunod sa Kanya. Nakikinig at nag-aaral at sinusunod ang Kanyang mga salita. No? Ito po yung the following crowd na kabaliktaran ng tinatawag nating tunay na tagasunod ni Kristo. Hindi tayo curious. Hindi lamang dahil gusto nating makita ng mga himala at milagro o pagpapagaling. We are not a blind followers. We are a disciple. A follower of our Lord Jesus Christ. Kaya ang question ay, why are you following Christ? Bakit tayo sumusunod kay Kristo? Bakit natin kailangan sumunod sa Kanya? Bakit tayo sumusunod? Bakit ka sumusunod kay Kristo? Para ba ikaw ay pagpalain? Para ba ikaw ay pagalingin? Sabi dito, Then Jesus went up on the hillside and sat down with his disciples. No, sumusunod tayo kay Kristo kasi nararapat. Yung pinarapat na bagay na dapat natin gawin na sumunod sa Kanya. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo kailangan sumunod sa ating Panginoong Hesukristo because we are a follower of Christ. We are a disciple of our Lord Jesus Christ. Then sa verse 5 to 9, ito na yung medyo pinaka-teksto na po nito. Sabi po sa verse 5, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, great crowd, ibig sabihin napakarami po talaga. No, parang
kukuyugin na po sila. Andiyan na po yung laksa-laksa mga tao. Ano, dito na po, lumalabas yung tinatawag nating testing ng pananampalataya po patungkol sa mga disipulo. This is the feeding challenge. This is the feeding challenge. Well, dito po sa istorya po ito, Jesus feeds the 5,000 or kung i-compute po natin, these were 20,000 plus people. 5,000 po yung mga kalalakihan. Puwera po yung mga babae. Kung 5,000 yung lalaki, dagdag mo pa yung 5,000 babae, kababaihan, no? 10,000 na. Sama mo pa ng mga bata kasi may batang binanggit. Ibig sabihin, pamilya yung pumunta. Isang pamilya. I-multiply mo na siya by 4. Kaya kung 5,000, i-multiply mo siya sa 4, nanay, tatay, 2 anak, humigit kumulang, more or less 20,000. Sino po nakarating sa Araneta Coliseum? Nakapanood na po doon, nakapanood ng concert. Araneta Coliseum. Ang Araneta Coliseum po ay, ang seating capacity po niya ay 20,000 people. Punuin mo po yun. Ganun karami po yung pumunta po dito sa, dito po sa kabilang pangpang na pinunta po ng ating Panginoon Jesucristo. No? And here's the story of the feeding of the 5,000 or 20,000 plus. Lies a test for his disciples. This is a test of faith for his disciples. A test of faith for his disciples. Una, this is the big question. This is the big question. Sabi po dito, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" This is the big question. Jesus asked Philip where to buy bread to test him. Philip, saan kaya tayo pwedeng bumili ng tinapay? Philip, saan tayo pwedeng bumili ng makakain ng mga taong ito? Saan kaya? Bakit si Philip ang tinanong? Ang daming mga alagad doon. No, kasi si Philip yung taga roon. Kaya alam po ni Philip yung mga karinderya doon, alam ni Philip yung grocery doon, kung mayroon man Dali doon, kung mayroon mang Alphamart doon o 7-Eleven, alam po ni Philip. Kaya si Philip po yung tinanong na ating Panginoon Jesucristo to test him. Imagine, ito nga pagpunta pala nila doon sa kabilang lawa, meron palang purpose sa ating Panginoon Jesucristo. Yun ang hindi alam ng mga alagad, na sila pala ay dadaan sa isang matinding pagsubok. The testing. Tapos si John chapter 6 verse 5. Verse 6, he asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Itong tanong na ating Panginoon Jesucristo kay Philip, hindi po ito tanong na hindi alam ni Kristo yung kanyang tinatanong, yung kanilang kalalagayan sa lugar po na yon. Isolated po yung lugar po na yun, wala pong convenience store, wala pong, wala anything. Remote place, isolated place. Wala kang makakainan po doon. Alam po ni Kristo yung kailang kalalagayan sa mga oras po na yon. But ito pong tanong ni Kristo upang subukin, hindi po i-tempt hindi subukin itong si Philip kung ano yung kanyang maging reaksyon dito sa pangyayari pong ito. Imagine, 15 to 20,000 people ang kailangan mong pakainin. Kaya ba ito ng isang event lang, na isang event organizer? Kailangan mo na maraming mga event organizer para ma-cater mo lahat ng pagkain ng mga tao pong ito. Kung isang buong Coliseum ang papakainin mo, gaano karami yung 20,000? Ibig sabihin, lugar po ay malaki, malawak. At habang si Kristo ay nangangaral, wala pong megaphone, walang speaker po doon,
Pero naririnig po ng lahat ang pangangaral ni Kristo. No, ganun kahimala. Nasa tabi pa siya ng lawa. Parang napakahirap magsalita sa tabi ng lawa. Parang pag nagsalita ka, no, hindi na maririnig kasi open space. At ganun sabi po, no, Jesus had compassion on them. Nung nagkaroon po ng compassion ng ating Panginoon Jesucristo sa kalalagayan po ng mga tao, sila po yung mga pagod, sa kanyang paglalakbay, papunta po doon sa kabilang lawa, hirap, basang-basa ng pawis. No, kaya nga, yun agad ang unang tanong ng ating Panginoon Jesucristo kay Philip. Saan tayo pwedeng bumili? O ano ipapakain natin sa mga taong ito? Napakarami nila. Kailangan natin muna silang pakainin kasi mga gutom na sila yung mga hirap na. Take note. From Genesis to Revelation, ay punong-puno po nung testing ang mga tao. From Genesis, doon pa lang po sa the tree of knowledge in the Garden of Eden was a test dito sa mag-asawa. Sabi ni Yahweh, no? Wag. Test po 'yun. Abraham's sacrifice of Isaac. Isa pong pagsubok din po 'yan. Yung Job's circumstances, yun nangyari kay Job. Baliwanag din po sa atin, yan po ay pagsubok. At siya po ay sinubok. Sinubok din po siya ng diablo. At maging kay Shadrach, Meshach, and Abednego, yung kailangan pag-worship. Hindi sila nagbabow down doon sa mga Diyos-Diyosan. That was a test. And even Peter's faith in walking on the waves. Yun po isa rin pagsubok sa atin. Ilang pagsubok na yung naranasan natin o dumaan sa ating buhay. At ngayon, baka may pagsubok sa atin. No? Tests are all over the scriptures. At maging sa buhay Kristiyano, tayo po'y punong-puno ng pagsubok. May nakita ba kayong barko na wala sa dagat? Wala. Kasi doon po talaga dinesign ang barko. Sa tubig. Although, tubig ang kalaban ng barko. Kasi kapag siya ay napuno ng tubig, lulubog po siya. Tubig ang kanyang kalaban, pero siya po ay laging nasa tubig. Kasi doon po siya dinesign. Tayo din po. Dinesign din po tayo sa testing. Di ba tayo po'y nahalintulad sa isang purong ginto, di ba? Paano po siya maging purong ginto? Danan po yan sa lahat ng mga purification process bago siya maging purong ginto. Ang tawag po doon ay testing. Tayo din po habang narito sa lupa, tayo po'y punong-puno din po ng testing bago tayo kunin ni Lord o bago tayo pumunta po sa kalangitan kasi kailangan nating dumaan muna sa lahat ng mga purification process po dito po sa mundo pong ito. Tests are all over the scriptures and even in our lives. Tayo po'y punong-puno ng pagsubok. Kaya nga po, tinatanong si Philip upang siya ay subukin dito sa mga pangyayari pong ito. Kung tayong tatanungin, o pastor, meron tayo dito 20,000 na tao. No, bigyan ng bigas yan. Anong gagawin natin? Paano natin sila mapapakain? Kasi ang concern dito ay yung physical food muna. Kasi hindi makikinig yan kasi gutom. Kaya kailangan mo nang busugin itong mga tao pong ito. Anong kanilang gagawin? No, hindi lamang yung this is the big question. But yung human limitation. Human limitation. Philip's response to the test was to pull out his scientific calculator. Lord, sa gitna nga, kumpiting ko. Ilan sila? 5,000 lalaki,
5,000 na babae, 20,000 plus. Lord, kailangan natin ng 20,000 plus na pagkain, 20,000 packs na pagkain. No? No? Philip needed to see, he needed to make sense of it, he needed to calculate. But what he came up with in his calculation is that this is impossible. The problem was too big in Philip's eyes. The problem was too big in Philip's eyes. Lord, imposible itong sinasabi mo. Imposible na sila ay mapakain on the spot dahil sa sobrang dami nila. Lord, malaking problema to. Yun nakikita po ni Philip na malaking problema po nila. Dito po lumalabas po yung limited lang po talagang ating kakayahan. Limited tayo sa lahat ng bagay. Hindi natin kaya ang lahat ng bagay, kaya wag po tayong magmarunong, wag po tayong magmagaling. Kahit si Superman po ay may limitation. Sino yung mga superheroes na kilala nyo? Lahat po sila may limitations. Tingnan po ninyo, ano ini-impart po ng mga superheroes sa mga bata at maging sa atin, diba? Tayo may mga kinikilalang mga superheroes sa Disney ba sila? Marvel ba? Disney ba yun? Marvel. Ang mga Marvel superheroes. Ano yung pinoportray po ba nila ng mga superheroes? Tingnan po ninyo, no? Naisip-isip ko rin. Bakit nagki-create ang mga tao ng ganitong mga personalities like Superman na lumilipad, hindi tinatablan ng bala, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Ang iba naman ay sina Wonder Woman. Sino pa ba? Sa local na lang, si Darna, tsaka si Enteng Cabisoto today. May Barbell, Captain Barbell. Ano yung pinoportray nila? Naghahanap sila ng ultimate God na kayang gawin ang lahat ng bagay. Nagkikreate sila isang bagay na matatawag lang Diyos na kayang gawin, kayang lumipad, kayang protektahan ng mundo, kayang iligtas ang mundo sa katauhan ng mga superheroes po ito. Pero mali po, no? Pinapalitan po nila yung tunay na Diyos sa pamagitan ng mga superheroes po na ito. No? And in fact, sila yung mga tao din na mayroong limitasyon. Unlike our God, who is infinite, omniscient, omnipotent, omnipresent God. Kaya nga, hindi kayang kumpitin ni Philip yung magagastos. Lord, malaking problema ito, no? The problem was too big in Philip's eyes. At sabi niya, 200 denarii worth of bread would not be enough. Lord, imagine 200 denarii. Denari was the equivalent of a day's wage. Isang denari ay isang araw o minimum wage. Magkano minimum ngayon? 500? Sa panahon natin, 500, i-multiply mo siya ng 8 months salary. Ang laki po niyan. 8 months salary po ang competition po ni Philip. Pagaling po siya, no? Mukhang yata to, CPA. 8 months agad ng na-compete niya agad, 8 months na salary ng isang manggagawa. Yung gagastos nila sa event lang po na yan. Kaya sabi niya, it's impossible. The problem is too big. May malaki bang problema kay Lord? Tayo, malaking problema natin. Pero kay Lord, wala pong malaking problema. There's no big, there's no small problem sa ating Panginoong Diyos because He is a big God. No? He is a big God. Paano nagiging malaking problema? Paano naging malaking problema? Kapag tayo ay lumalapit sa problema, lumalaki po yan. Pero kapag tayo lumalayo sa problema at lumalapit tayo sa Diyos, lumiliit pong problema. Tingnan yung piso. Malaki ba o maliit yung piso? Maliit, di ba? Pero lapit mo yan sa mata mo. Malaki, maliit. O, di ba? Ilayo mo siya. Lumiliit. O, parang same thing. Kaya sabi ni Philip, the problem is too big. And we have insufficient resources.
Patapon insufficient resources. Wala tayong resources. Kaya sabi dito, may another disciple, si Andrew, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up, "Here is a boy." May bata dito, tignan nyo, li kayo. "With 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" Diba? But what are they for so many? Gasino na lamang ito. Itong 5, ano nga po yun eh, hindi po tinapay ngayon. Cookies po yun, cookies. Kasi binibake po yun eh. Cookies. Well, may 5 tinapay, sabi na may 5 tinapay dito ang dalang bata. But wait, there's more. Meron silang 2 pang isda. Pero saan naabot itong mga bagay na to? Lagi natin naririnig, yung kwento po na yan, yung narrative po na yan, ang pagkakalmatin ay yung tinapay na malalaki. Ang sabi po dito ni Andrew, merong bata, "Here's a boy." Sino may mga anak dito? Pag pumapasok ka sa school, ano dala nila? Lunchbox. May dala ba silang cooler na malaki, pang outing? Di ba dala nyo lunchbox? Ano laman nun? Di ba kailang baon? May exercise ba silang baon? Ibig sabihin, itong batang ito ay, ang kanyang dalang pagkain ay para lamang sa kanya. Small amount. Ibig sabihin, cookies, maliliit lang yan. Hindi po siya malaking cookies, hindi po siya malaking tinapay. At 2 isda. Anong isda po yan? Salmon po ba yan? Ano pa ba yan? Bangus? Hindi po. Sardinas. Sardines. Hindi po sardines sa lata ha. Yung sardinas na isda po. No, sardines. Maliit lang po yan. Kaya sabi ni Andrew, saan makakarating to? Para nga lang ito sa bata. Andrew finds a boy with only 5 barley loaves and 2 fish. No? Questioning how it could feed so many. No, napakaraming kailangan pakainin. Philip focus on the size of the problem. No, nakita ni Philip na napakalaki ng problema. Andrew focused on the size of the resources. Kabaliktaran ni Andrew. Si Andrew po nakapokus saan? Sa liit naman ng resources na meron sila. Meron nga pagkain, kaso napakaliit sa naabot ito. No, magkaiba po yung kanilang perspective. No, magkaiba po sila ng pananaw. Insufficient resources. No, yun po yung challenge sa feeding program po nila. Sa feeding program po na inilalatag po ng ating Panginoong Hesukristo. Sa atin po kapag may mga feeding program tayo, may mga target na tayong head, di ba? Ang target natin 100 o 150 heads. Yung target. Pero ito is thousands on the spot. Ano gagawin mo? No, may magkaiba ng principle itong dalawa. Philip focused on the size of the problem and Andrew focused on the size of his resources. Sa atin din po, kapag tayo may mga problema, saan po tayo nakapokus? Sa laki ba ng problema? Diba, lagi natin sinasabi, meron akong malaking problema. Di ba? Lagi natin naririnig. Meron akong malaking problema. Pero kapag meron ka namang resources patungkol sa yung problema mo, sasabihin mo naman, kaso hindi sapat itong aking resources para tugunan itong problema ko. But praise God, we have a big God. And it's full of resources. Unlimited. No? Unlimited resources. Then, diretso po tayo sa verse 10, sabi po dito, How far will they go among so many? Jesus said, sabi ni Jesus, have the people sit down. Paupuin nyo sila, tigwa 150, sabi po sa Mark, no? Ibig sabihin, in order po ito, walang kaguluhan, walang unahan, walang singitan, kundi sabi, paupuin mo sila. Have the people sit down. There was plenty of grass in that place. And the men sat down, about 5,000 of them.
Ngayon, tignan po natin, ano nangyari? No? Ano nangyari dito po sa testing? Sinagot na po ni Kristo itong tanong o problema doon po sa pagpapakain. Masabi po dito, paupuin mo sila, halera sila, may kaayusan, merong orderly na tinatawag. At dito na po, pinunan ni Kristo yung pangangailangan nitong feeding program po na ito. Filled in Christ. Una, the instruction. Jesus commands the people to sit on the grass. Wala pong account na marami ang nag-complain, marami nagreklamo. May mga nagkagulo o nagunahan, nagagawan, gusto sa unahan, gusto sa likuran, gusto mauna doon sa pila, kundi ang sinabi po dito, paupuin mo sila. No, hindi sinabing pumila kayo, kundi paupuin mo sila. Nakahalera sila. This is the instruction. No? Kung tayong naroon at tayo si Philip at tayo si Andrew, no? Lord, ang problema natin pagkain, bakit parang pinapaready mo na sila, mukhang pinapapwesto mo na sila, pero Lord, wala pang tumatakbo sa bayan para bumili ng pagkain, pero parang sa tingin ko, Lord, parang magse-serve na tayo ng pagkain diba? Wala po nag-question po na, sila po ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, disciple is a follower of our Lord Jesus Christ. Wala nag-question. Parang yung mga servant doon po sa wedding at Cana. Ang sabi ni Jesus, sige, punuin nyo ng tubig yung mga bangaan na yan, up to the brim. Sila sumunod. Dito sumunod din po sa instruction. Then, pagka upo nila, sabi po dito, then Jesus took the loaves. Kinuha niya muna yung tinapay o yung cookies. Ano una niyang ginawa? This is the Thanksgiving. No, ipinagpasalamat. Gave thanks. No? This is the Thanksgiving. Jesus gave thanks. This is the same word used in the Last Supper doon po sa upper room na tinatawag. No? Give thanks. Jesus give thanks dito sa tinapay po na to. Ano ipinagpapasalamat ng ating Panginoon Jesucristo? No? Dito ipinagpasalamat na paramihin. Kundi ipinagpapasalamat ng ating Panginoon Jesucristo na mga bagay na ito ay magamit para maluwalhati si Kristo. Upang sila ay maniwala, sumampalataya na si Kristo ay tunay na Diyos na pinapabulaan ng ibang mga tao. Pinagpasalamat ni Kristo, sabi po dito. Then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakatayo, hindi ka mabibigyan. To those who were seated. As much as they wanted. Ano po ito? Pwede pong bumalik at pwede din pong pabalik-balik. No? Tinatawag. Ano po, napakarami po. He did the same with the fish. Inuna muna po yung tinapay o yung cookies, then sumunod po yung isda. Sa 5 tinapay, nakapag-produce sila ng humigit kumulang na mga 30,000 packs na pagkain at walang nagutom, walang hindi nabigyan, kundi lahat ay nabusog. At sumunod po yung isda. Hindi po ito yung pinag-pray ng ating Panginoon Jesucristo yung tinapay, ay bigla na lamang nag-multiply sa likod nila na napakaraming 30 packs na pagkain. Hindi po ganun po yun.
No, ipinalangin po ni Kristo yung tinapay, siyempre nasa ano, 'di ba? Nasa basket, nasa lunchbox ng bata. No, pinag-pray po yun ng ating Panginoon Jesucristo, hindi po siya ano nag nag-multiply sa likod nila o sa paligid nila, kundi no ipinalangin niya, saka sabi, nung pinalangin ito ay kailang i-distribute. Pag papanalangin, okay, sige, kumuha na kayo, i-distribute nyo. Hindi nauubusan yung lalagyanan. Dinidistribute nila. Hindi na, ibig sabihin, doon po nag-multiply sa loob ng basket, hindi po nag-multiply sa labas. Kasi kapag nag-multiply sa labas po yan, ano po yan? Magkagulo mga tao, baka kuyugin, magkaroon ng stampede, kundi sabi po dito, took the loaves, gave thanks, and distributed. No? Pagkat pasalamat ni Kristo, ito ay nag-multiply sa loob. Kaya hindi po nauubusan. Diba? Dinistribute, ibinahagi. Lahat ng mga alagad na nagbabahagi, kumukuha po doon sa basket at hindi po yun naubos. No, yun po isang himala na tinatawag po. At the same time, the same thing with the fish. Ang kagandahan po ito ay hindi lamang basta siya, hindi lang po enough. Hindi, more than enough. At sobra-sobra. Tignan po ninyo, ang sabi ni Jesus, okay, total nabusog naman lahat. I-gather lahat ng mga natira. I-gather ang lahat ng mga sumobrang pagkain at ipunin nyo. Ibig sabihin, huwag sayangin yung biyaya ng ating Panginoong Diyos. Sapat-sapat at sobra-sobra yung biyaya ng ating Panginoon. Kaya sabi, huwag mo nyong sayangin. No? This is the distribution. No? The food is miraculously multiplied and everyone eats as much as they want. No, wala po itong limitation, kundi lahat po ay nabusog, pwedeng umulit, pwedeng magpabalik-balik po, no? Ito po yung pagkaka-arrange, no? Yung 5 barley loaves, and he gave thanks, and he distributed them, and he took the fish, and distributed them as much as they wanted. They ate their fill, and they had 12 baskets left over. No? But why did Jesus perform this sign? Bakit kailangan ni Kristo na mag-perform ng ganitong mga himala? No? Hindi lamang ito basta yung compassion niya sa mga tao, hindi lang basta habag niya sa mga tao, but to reveal His deity. Upang ipakita na siya ay Diyos, na kayang gawin ang imposibleng bagay, na imposible sa paningin ng tao. To show who He is, so that we may believe His claims. Diba lagi sinasabi, I and the Father are one. Ako'y anak ng Diyos. If i-validate lamang po natin pang Jesucristo, itong mga kanyang mga himalang ginagawa na nagpapakita na siya ay Diyos. To test His disciples, ito po yung kanyang reason, no? Purpose. The purpose of the Lord's test is to draw us closer to Him. Sabi ni Philip, it's too big. Sabi ni Philip, it's too big. Sabi naman ni Andrew, walang resources. Take note. Yung mundo po natin ay kinreate ng ating Panginoong Diyos out of nothing. Kaya kaya niya rin po mag-create out of nothing to feed these people. Kayang gumawa ng ating Panginoong Diyos out of nothing para sila ay pakainin. At ginawa nga po yan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ginawa niya po ito doon sa mga taong, no, hindi nga tapat na sumusunod sa kanya, no? Actually, ano lang po to, mga miron, mga may isa pang tawag to, no? Mga spectators na tinatawag. Yung sila nga ay pinakain, pero by na kailang pangangailangan. How much more
yung mga tunay na anak ng Diyos, no? Jesus showed this miracle, no? That what is impossible with man is possible with God. At kung sinasabi natin the problem is too big, mas malaki ang Diyos natin sa problema po natin. Tandaan po natin yan. Wala pong malaking problema sa malaking Diyos. And getting out of this debt is too big for us. Saving our marriages is too big for us. Parenting our kids in this season is too big for us. Obeying the voice of God in that career change is too big for us. Reading my life of the sin or addiction is too big for us. Tandaan po natin that what is impossible with man is possible with God. Walang malaking problema sa malaking Diyos natin. O kaya, ito po isang pagpapakita na yung mga testing po sa atin o yung testing sa mga alagad ay to bring them closer to God para mas lalo silang mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, no, hindi po tayo binibigyan ng problema ni Lord, ha? Pinapahintulutan lamang po na ating Panginoong Diyos na tayo dumaan sa mga pagsubok na ito para mas lalo tayong mapalapit sa Kanya, mas lalo natin makita yung Kanyang kapangyarihan, ma-experience po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng mga bagay po na ito. Kaya di ba kapag napagtatagumpay natin yung mga problema natin sa buhay, sino na napapaluguran? Ano yung nabubulalas natin? Di ba? Praise God. Glory to God. Tama lamang po kasi si Lord din ang magbibigay po sa atin ng paraan, ng pamamaraan upang mapagtagumpayan po ang mga bagay po na yan. Nakatandaan po natin, walang malaking problema sa malaking Diyos. Ito yung tinetest lang ating mga pananampalataya kung saan tayo lalapit, kayo tayo dudulog kapag dumating na yung problema po na yan. It's the test of our faith. At every time nasusubok po ang ating pananampalataya. At nawa, every time na mararanasan din po natin yan, lagi tayong isipin na itong mga bagay na ito ay nangyayari to draw us closer to God. Okay, tatandaan po natin yan. No? And the Lord does not give us what we want, but gives us what we need. Hindi sa lahat ng oras ay gusto natin na masusunod ang mangyayari. Ang ibinibigay sa atin ni Lord ay yung ating pangangailangan. Binigay na po yan ni Lord. Lalo-lalo yung salvation na meron po tayo. Kaya, meron po tayong malaking Diyos. Huwag po tayong kakalimutan. Ano man ang mangyari sa atin, dumaan man tayo sa mga matitinding pagsubok, remember God. We have a big God. We have an omniscient God and omnipotent God. To God be all the glory. Tayo po'y tumayo para po sa ating panalangin. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos, dahil Ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay buhay na Diyos. Ikaw ay dakila at Ikaw ay banal. Salamat, Panginoon, maging sa salita mo na aming napagnilayan maging sa mga oras na ito. Na may mga bagay na nangyayari sa aming mga buhay na hindi namin maipaliwanag, hindi namin maintindihan. Ngunit sa pamamagitan ng salita sa mga oras na ito, na kami pala ay dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok na iyong pinapahintulutan. Pinapahintulutan mo ito sa iyong dakilang kalooban. Sa purpose mo na mas mapalapit pa kami sa iyo. Na every time na makaka-experience kami na ganitong mga problema, wala kami ibang dapat na lapitan kundi ikaw. Na dumulog kami sa iyo sa tuwing kami makakaranas ng mga ganitong problema sa aming buhay. At ito'y pinapahintulutan mo
para sa ikabubuti ng iyong mga anak. Hindi para kami ay mapasama, kundi para kami ay tumibay sa pananampalataya. Mas lumago sa pananampalataya. Mas makilala ka pa namin, makita, ma-experience ang iyong kapangyarihan. At nawa, Panginoon, maunawaan namin ang mga bagay na ito. Na nangyayari ang mga bagay na ito sa aming buhay. Na meron kang dakilang layunin. Na mas mapatatag pa kami sa pananampalataya. Kaya salamat, Panginoon, dahil meron kaming malaking Diyos. Mas malaki sa pinakamalaking problema sa aming buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa salita mo sa mga oras na ito. Na hindi nawa kami, Panginoon, maglin sa aming mga kakayahan, sa aming mga karunungan, at maging sa mga resources na meron kami na hindi enough. Kami ay naniniwala at nagtitiwala na ang resources na nagmumula sa iyo ay more than enough. Hindi ang resources namin. Kaya salamat, Panginoon, sa salita mo sa mga oras na ito at nawa ito'y maging baon namin sa susunod na mga araw at patuloy mong katagpuin anuman ang pangangailangan ng iyong mga anak. Gabayan mo ang bawat isa, patuloy na pagpalain pa, Panginoon, ang buhay ng iyong mga anak. At kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga salita mo na aming natunghayan sa mga oras na ito. Gamitin mo nawa ang salitang ito, ang pag-aaral na ito, upang kami ay lumago sa pananampalataya. Magkaroon kami ng tamang pagkakakilanlan sa iyo. At ikaw nawa ang napapurihan namin, ikaw ang naitaas namin sa kaligitnaan ng pagtitipon na ito. Wala kaming hangad na mapapurihan, kundi ang iyong banal na pangalan. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito at patuloy pagpalain pa ang buhay ng bawat isa. Gabay mo nawa ang iyong mga anak sa mga susunod na araw at sa muli naming pagkikita ay magkaroon kami ng kasabikan sa pakikinig at pag-aaral ng iyong banal na salita. We thank you, Lord, sa oras na ito. We thank you, Lord, sa congregation na ito. And we thank you, Lord, sa iglesyang ito. And we thank you, Lord, sa ipong presensya na patuloy naming nararanasan sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon. And to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. May the peace of God our Heavenly Father and the grace of Christ the risen Son and the fellowship of God the Spirit keep our hearts and minds within His blood. And to Him be praise for His glorious reign from the depths of earth to the heights of heaven. We declare the name of the Lamb once slain, Christ eternal, the King of Kings. May this peace, which passes understanding, and this grace, which makes us what we are, and this fellowship of His communion